G, sa gitna ng logo natin. Sa Rita G. Yan, kita niyo yan. Kung bakit sa loob ang B. Kasi ang B, ang brotherhood, ay sa loob na lang bilang sa salitang guardians. Yan ang kanyan. So, ibig sabihin, hindi na pwede ka lang magabi ilalagay yung brotherhood. Kasi nandun na yung guardians eh. Kaya maging malinaw sa, inililinaw ko lang yan yung mga tanungan ng ibang mga persona kung bakit walang brotherhood. Kasi, kung naman yan eh, kumbaga, i-unique natin yung pangalan niya eh, di ba? So, yun ang nilagay namin na naging pangalan natin. At may maraming source yun to. So, by majority na binigay ng mga league officers na kasi sabay votasyon during accommodation sa mga pangalawang session, ito ay naging majority na pinili pala ng mga. Paano pa ito ng BGBI? So, simple lang, ang natin, kapatiran para sa pagkakaisa. Unity, kapayapaan, ibig sabihin peace, sa English. Katapatan, ibig sabihin, hindi matapat ka. Magalang sa katuwiran. Katuwiran, ibig sabihin, i-respeto mo yun, karapatan ng bawat isa. And then patas at paglilingkod. With the air at community service. Kung nakikita nyo kasi na tayo, minsan nakikita tayo na mga school service, school community service, barangay, ay parte na ng ating samahan yan. Parte na ating layunin. Ngayon, i-clear ko lang ito sa bawat members na ngayon. Diba, kung pumasok tayo sa Gatas, malinaw na kung pumasok ka, kung sa loob mo, at ihayag ka po ang responsibilidad na walang akibat na balik. Diba? Bali na doon eh. Walang balik. Sabihin, sakripisyo ko eh. Sakripisyo ko. Pero, kung iisipin mo lang, masaya to eh, na makatulong ka sa kapwa. Makatulong ka sa may community, at lalo na sa may bansang Pilipinas. Yun naman ang target natin eh. Kung wala tayo dito, may tayo mga basihan. Iparte yan. So, huwag ka naman expect anong mabigay sa inyong guardians. O sumali na dito. Ang expect ko lang dito, yung respeto, pag-iatap, at pag-iisa, ano na patiran para sa iyo. So, yun ang natin, yung mga pagkaliwala natin. So, sana naman lang mo ay lahat ng mga members dito, pag-imalinaw yung ano bang layunin natin, sumali sa guardians ng BGBI functions. So, i-discuss ko na rin ito ang logo. Hindi pwede kasi mag-drawing ka ng logo na walang meaning. Tinanong kayo na anong meaning yan, papanin nyo magpapaan, hindi nyo marang isa-isay. So, ang circular shape na puragli sa logo na yan, stands for harmony. Ibig sabihin, maayos. Puragli na yan, sa bilog, maayusan. And then yung lips located sa left side, ito, dalawa na left and right na yan, ang tawag yan ay peace, pabayapa. And then yung GB, sa gitna, ito yung unique trademark natin as a BGBI ka, yung GB. Bakit parang guardians? Bakit ang G sa loob ng G? Siyempre kasi, ang majority natin na dito ay nasa guardians. Kaya G ang nilagay sa labas sa loob ng bagong guardians. And then yung handshake, yung kamay na kapanyan, stands for friendship, trust, and unity. Ibig sabihin, magkakaibigan, pagtitiwala, at pagkakaisa. Yan ang sabihin ng kamay na yan. And then yung scale justice symbol, nakalagay dito, sa taas na yan, ang ibig sabihin niya, pagkapatay-pantay ng bawat isa sa atin bilang isang member ng bagong guardians ng Philippines. And then yung gear symbol, yung gear symbol na yan, ang gear symbol na yan, stands for operations of individual. Ibig sabihin, operasyon ng mga miyembro ng BGBI. And then Philippine flag stands for makabansa or makabayan. Yan itong Philippine flag. And then yung 2024 stands for year established. Anong year established?
2024. And then, ang BGBI, na pangalan, BGBI stands for Bagong Garage of the Philippines Incorporated, or BGBI. So, pag-i-memorize na lang ito ang logo natin, magkaliwanag ninyo. At ay mag-umpos naman ako ito. Kakaisa, yung lahat tayo, isang objectives lang, isang hangarin lang. Kung meron kang plano, doon tayo. Pinagkaisa natin para makapunta ito, o para makaroon na maganda ang resulta. And then, charity o service, ito yung katawagan na pagtulong o pagbibigay ng sa 20 service sa mga barangay, mga schools na naayon mo sa programa natin sa ating organisasyon. And then, kapayapaan. Sabi nito, siya ay mutual na harmony sa pagitan ng tao o grupo lalo ng personal na relasyon. Kapayapaan. Sabihin, ang kapayapaan, huwag mo hanapin muna sa iba. Hanapin mo muna sa sarili mo. Kasi doon magsisimula ang kapayapaan. Ikaw magulo sa sarili mo, wala ka naman ng kapayapaan. Magulo sa sarili mo. Ibig sabihin, ikaw mo ng sarili mo na bibigyan ko ng kapayapaan. Once mayroong kapayapaan, mabilis pumasok ka sa ibang tao. And then, katapatan. So, ito ay katangian ko pagkilasa isang katotohanan. So, hindi kasi natin may iwasan na magkaroon ng mga conflict o issues sa ibang kapatiran. As much as possible sana, mag-uusap na maayos. Meron ang itong mamaya, i-discuss mo yan ni PCDS mo, ni PCDS yan, yung regarding dito. Ano mo mga alituntunin, kapataran at karapatan sa member ng BGPI Congress. Yung pag-aalang, ito pinapurtante. So, kaya natratuhin ang isang bagay, isang tao na may kabaitan o pamangalaga. Sabihin nyo, respeto mo siya. Hindi katuwiran siya ay banal, marangal, utama sa moral. Ang ibig sabihin ng ating samahan. And then, patriotism. Ito ay tumahal sa ating bansang Pilipinas. So, lagi ka rin ito ang natin bilang isang tardias na. Hindi mawala ang patriotism. And then, pagkamatarungan, ito ay kaligado sa ato ng pagiging patas, lalo na sa patas sa walang ikiringan na pagtrato. Kawalan ng publikismo sa isang panig o sa iba. Halimbawa, mayroon ng issue. Ito siguro, kasi kay Supremo na rito. Ikaw naman, hindi. Tapos, kinabihan ni Supremo siguro na rito. Hindi yung tamang pagkakatarungan. O hindi tamang katarungan. Dapat, iayos na pag-ibantay na walang kinakambihan. Dapat balanse. Sabi nga, justice, equality, for all. Yan ang natin. So, meron bang gusto naman dito sa layunin ng isang organisasyon ng ating BGPI para magkaroon tayo ng malinaw na pag-uusap. Pero ba yung tanong, ako i-proceed ito? So, malinaw na mga kapatid. So, ano ba ang tanda ng Jebro na ayon ko sa BGPI ito tanda? Una, dapat ang pangalaga at mag-iwaw. So, mag-asalitang mag-iwaw lang, doon na lahat eh. Baka sensitive characteristic sa tao, doon na lahat. Diba? Tulungin, mag-isama, may respeto, at pumahal sa kapwa, sa pamilya, doon na mag-iwaw ka. Gentleman niya. Parte na sa witang kandas. Pangalawa, isa sa pangalaga at dapat pinatilihin ang integridad sa taas ng taas ito. Ito pinakamahirap ito eh. Ito pangalawa. Pag ginawa natin ito, parang pare ka na. Ibinisa ka na. Pero hindi masasabi dito na ito, susundin mo lang na wala kang mga issue sa kapwa-leaders mo o sa kapwa-tao mo. Yun naman yan. Ibig sabihin, paano mo sa kayo pangalagaan mo, hindi ka magkaroon ng problema o issue sa ibang tao. Lalo na sa mga legal case. Mahirap yan. No? So, yun naman ang ibig sabihin, magiging tuwid na moral ang iyong pagkatao. Yun ang ibig sabihin yan. So,
So, pangatlo, sa pangalagaan na dapat manatilihin at pangalagaan ang pamilya. Ibig sabihin, priority, family first. So, hindi pwede na pagkakadal sa iwan mo yung pamilya mo. Dapat tayo, priority natin pamilya muna. Alam nga namin, ang isa na ito, natin ka lang quality service. Ang pamilya mo, wala makain. Wala naman na kasi na hindi na naman nakatiran yan eh. Hindi pwedeng sakripisyo dito pamilya. Ibig sabihin, may oras tayo para sa pamilya natin. May oras tayo para sa kasama. Yun naman natin dyan. Kung nag-balansin natin yun eh. Na hindi na pwede tayo puro meeting na, puro activity. Kaya ang plano namin dito sa isang buwan, 2 meetings lang o 2 activity lang na gawin natin. Para doon, hindi masyadong pa ng mga members yung time din na para sa pamilya. Mas possible, kalahating araw lang, hindi kunti. Malibaw sa market. Yun lang. Meetings, at least lang, 2 oras. Fix na yan. Yun lang yan. And then, yung pang-apat, pangalaga sa tagungin ng kapayapaan. Sabihin, yung katahimikan. Yun lang yan ang sabihin na, in other form, the meaning ng kapayapaan. And then, pang-5, sasalungan ako sa lahat ng gawain anti-Pilipino. Ngunit susuporta ang mga pinuno na nagsusumikap na paratingin ay isa at malaya ang bansa. At ipatulungan sa mga hakbang na malalayong makapabuti tungkol sa lipunan, sa bayan, at sa ekonomiya. Yung sabihin, kung mayroon kang hindi nakagustuhan mo sa isang organisasyon o sa panukala o sa rules ng isang samahan, karapatan ka, pwede mo sabihin. Kaya sa tayo mo, may parang hindi ko parang hindi okay tayo ka, may negative effect doon sa pag-resulta. So, I suggest na kayo gawin natin kung mas better sa inyo. I-discuss pa naman ng mga officers here. So, dapat lagi may pag-uusap. Kasi kung pag-uusap, ang mangyayari, kung ilan lang ang alam, hindi pa rin transfer policy sa mga members. At naman yun, hindi talaga yun. Kaya talaga ginagawa namin na mag-open tayo. Okay. Yung pang-anim, ako ay isang pangalaga at tumuban na positibong idea para sa kaunlaran. So ito yung self-improvement ng bawat isang members. Ngayon, kung yung sabi namin, parte ng isa layunin ng DBI, magkaroon ng mga trainings orientations mula doon sa hindi na parte sa TAGAS. Sa other mga activities, lalo sa safety, first aider, para magkaroon tayo ng mga members na magkaroon ng sariling self-development. And then, kung ito, ako ay isang napapagalaga at napapagalaga ng aking mga kapwa Tarjas. So, malinaw, di ba? Ingatan mo mapagalagas mo, para ingatan ka rin. Vice versa. So, yun dapat ang gagawin natin. So, pangalo, ako ay isang napapagalaga at sa servisyo ang aking negosyo. Negosyo ka, kahit business niya pa dyan, ingatan mo. Pero nag-sabihin na, ang BDPI ay negosyo. Wala naman tayo dito pera na negosyo. Ang pera natin dito, pantan natin, ay kinuha ito sa materials na naaayon yung sa pinagkasamuhan ng mga members kung magkano yun. Materials, o either in the municipal, doon natin dito. Then yung pangusyam, pagkalaga sa pagpuli susunod, kapag naaayon sa constitution or bylaws ng ating samahan. So yun, kung nalaload ko, mayroon naman mga articles doon, may mga sections doon sa ating mga bylaws, na kung saan ay doon tayo bumabase. Ang pangasa yung bylaws, pagtira sa mga government, sa mga hilig, sa mga senate, sa Congress, pag napasa sila ng rules na kasi, ang panayan na pinagpipagyan yung bylaws. Ngayon, pag yung rules niya, termado na yan. Ang sunod natin na gagawin yan, para magkaroon ng malinaw na reference ng bawat estado ng gobyerno, doon nila nilalatan ang ginagawang clearing rules and regulations. Para doon nila nilalawin, para may doon na reference standard ang sinusundan ang bawat ahensya o repulay. Nandun yun. So, sabihin ko sa clearing rules and regulations, paano nakatikat yun?
Sa Consumer Bylaws, parang pala yan eh, parang general form yan. Kaya doon hinihimay-himay ang mga bylaws ng isang samahan doon sa implementing rules and regulations. Sa part naman natin, yun naman ginagawa natin. Meron tayong bylaws, and then ngayon, ang implementing rules and regulations natin ngayon sa PDPI ay yung kung namin po. Ito matagal doon kasi pinag-iusapan yung mga section o articles na ilalagay mo doon sa implementing rules and regulations. Then last dito, ito naman ay isang kapangalaga, isang bagong individual at silbing huwaran sa lipunan ng bilangan at komunidad. Simple, kaya rin moral. Ibig sabihin, ikaw, yung nirespeto ka, ikaw ay matulungin. Nirespeto sa mga tao. At ikaw, nakapautorin mo yung aktibido sa barangay, sa komunidad mo, at doon ka, wala kang hibdo at wala kang record mo sa immunity ko sa state. So, sa yung bilang isang huwaran, individual na isang PDPI members. So, kung isalubin natin, baka linaw na parang kung i-project mo sa salamin, yung mukha mo doon eh, kilalanin mo. Sino ba ako? O, simple lang yan. Sino ba ako? Kung salamin, try nyo. Kung salamin, tingnan sarili nyo. Sino ba ako? Kung ba ay tama ay pinasukan ko na pagkakalim sa PTBI, o ano nabibiglaan yata ako? Yun yung tawag na self-realizes. Sabihin ko mo reflect sa sarili mo na yung mga tao, kung baga yung soul within yourself, na pamulo na, ay, tama pala ang issue, tama pala yung mga. Yun ang isabihin natin doon. So, tandaan nyo mga kapatid, mula sa araw na ito, yung marka na paloob sa inyo, yung tulad nito, yung TV at ang BDPI, ay magsasabi sa atin na isang Panginoon. So, yun ang natin. Kasi doon pala sa Panginoon ng salita ay may ikaw na very positive na salita para sa ating lahat. Ngayon, ang tawagan dito sa atin kasi pagbati ng sa pagiging semi at sa majority naman na tungkol sa wani ko, pag lalaki, pag mag-ino, wapong guardians. Wapong guardians. Pag ikaw ay babae, magandang guardians. Ibig sabihin mo pa salita, kahit may problema ka, wapong mo pa rin. Kahit ikaw may problema ka babae, yung asista, maganda na pa rin dahil bakit ka maganda. Ibig sabihin, replika lang yan na tayo, kung ano-ano yun tayo. Kailangan naman sabihin na pangit mong guardians. Ang padre mong guardians, di ba? Kaya maganda yung wapong guardians at magandang guardians. No? Okay ba sa lahat? Okay. Ayun. Di pangit na guardians sa lahat, tayo. So, wapong guardians, wapong guardians at magandang guardians para sa ating lahat. So, mga kapatid na. So, kung yung napagkatalaman, sabi bigyan ko na yung sa part ko, hindi nyo i-disap sa kayo. Bago tayo proceed dito sa tutunin ng relasyon ng mga guardians. Wala nang tanong? Ano oras ba?